Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy at huling bahagi ng kwentong ating pinamagatang, ang bertud ng aswang, na ginamit sa paghihiganti. Narito po ang pagpapatuloy ng ating kwento. Kinaumagahan din mismo ng araw na yon. Sa ganap na alas 7:30 ay nagkamalay na nga itong si Pinsang Makoy. At Toy, nasaan ako? Kaninong bahay ito? Ang aking pamilya, ang aking asawa at anak, nasaan sila? Huminahon ka muna, iho. Ipanatag mo muna ang sarili mo. Dahil ang totoo'y, ikaw rin mismo ang makakasagot sa mga katanungang mong yan. Ang mahalaga sa ngayon, nakaligtas ka na sa tiyak na kamatayan. Ang sabi ng matandang manggagamot sa kanya. Tatang, sino po kayo? Papaano ako nakarating dito? Ang natatandaan ko ay... Doon na nagumpisang humagulgol ng pag-iyak si Pinsang Makoy nang sumariwa na sa kanyang lahat. Ang lahat ng nangyari sa kanya at sa kanyang pamilya. Napakahayop nila. Napakahayop niya. Pati sa akin at sa aking pamilya ay ginawa niya ang kahayupang ito. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi ko mapapatawad ang mga taong sumira sa aking pamilya at sa aking buhay. Ano ba, iho, ang pangalan mo? Sino ka? At taga saang lugar ka ba? Doon na nga nagpakilala si Pinsang Makoy sa matanda at ikinuwento niya sa matanda ang lahat-lahat at wala siyang inilihim dito, lalo na't nang malaman niya na ito ang tumulong sa kanya upang siya'y muling mabuhay. Ganoon ba, iho? Iyan pala ang nangyari sa iyo. Nga pala, ako si Batoy. Yun ang tawag nila sa akin dito. Huwag kang mag-alala dahil tinitiyak ko sa iyong magiging ligtas ka rito. At kung sakaling malaman itong Rupinong nakaligtas ka at ipapahanap ka niya sa kanilang mga tauhan, ay mabibigo silang matuntun kanila rito. Nasa pinakang pusot na ng kubat itong aking bahay. Sinadya kong dito magtayo ng bahay at mamuhay ng mag-isa upang makapag-isip ng maayos. Isa akong doktor, isang manggagamot. Maraming salamat po, Tatang Batoy, sa tulong niyong ito sa akin at sa sinasabi niyo pong tatlong mga mangingisdang nakakita po sa akin sa dalampasigan. Kailangan ko po silang makita at makausap upang personal ko po silang mapasalamatan. Pero Tatang Batoy, wala po akong perang may pambabayad sa iyo dahil mahirap lamang po ako. Isa lamang po akong tauhan o katulong ni Don Rupino. Huwag kang mag-alala sa bagay na yan. Iyo, marami na akong tinulungan ng walang hinihinging kapalit. Masaya akong makita kong nailigtas ko ang aking pasyente. Sapat na yun para sa akin. At kung gusto mong tumagal ka rito ng ilang buwan, araw o taon sa pudir ko, walang problema. Walang problema yon sa akin. Dito, makakakain ka ng sariwang mga gulay, prutas, isda at karne ng mga hayop. Napakabuti niyo pong tao, Tatang Batoy. Pero, ang labis-labis ko lamang pong ipinagtataka ay kung bakit po humilom kaagad ang aking mga sugat sa katawan sa loob lamang ng mga ilang oras. Papaano pong nangyari ito? Iho, Makoy, may mga bagay sa mundo na mahirap ipaliwanag. Dahil ang mundo'y totoong napaka-misteryoso. At ang mga katanungan mong yan ay masasagot sa tamang panahon. Mamaya, darating na dito ang tatlong mga mangingisdang naligtas sa iyo. At tiyak matutuwa ang mga yon. Ilang minuto lang ang lumipas matapos makapag-uusap nilang dalaway. Dumating na nga ang tatlong mga mangingisda at do'y masyadong natuwa ang mga ito. Nang makita nilang ligtas na si Pinsang Makoy, may dala ang mga itong mga sariwang bagong huling mga isda at kanilang ibinigay yon kay Tatang Batoy bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa niyang tulong kay Pinsang Makoy. Nagpakilala sa kanila si Pinsang Makoy at nagpasalamat. Ganoon rin ang tatlong mga mangingisda. Nagpakilala isa-isa ang mga ito kay Pinsan. Ang iniisip ko ngayon ay ang aking asawa at anak. Buhay pa kaya sila? Wala na kasi akong maalala magmula nang tinadtad ako ng bala ng baril ng tatlong mga tauhan ni Don Rupino. Pagdating sa bagay na yan, Iho, Makoy, hayaan mong tulungan ka naming tatlo
pupunta kami sa inyong baryo at aalamin namin ang balita tungkol sa iyong asawa at anak. Ang sabi ni Mang Tonyeng. Sumang-ayon naman sa kanyang gustong mangyaring yon ang dalawa niyang kasamang mangingisda, ngunit tumutol doon si Pinsang Makoy dahil, "Huwag na po, Tatang Tonyeng. Kilala ko po si Don Rufino. Sa oras na malaman niya ang pakay niyong tatlo sa aming baryo, ay ipapapatay niya rin kayong tatlo. Salamat na lang po sa inyo, pero ako na po ang paparoong mag-isa. Ayoko pong madamay pa kayo." "Sigurado ka ba dyan, iho, Makoy? Ikaw na rin ang nagsabing may impluwensyang tao si Don Rufino. Nag-iisa ka lang. Papaano mo siya haharapin? In kasong malantad ka sa kanya, tiyak, gagawin niyang muli ang naumpisahan niya sa'yo." Ang sabi ni Tatang Patoy, na siya namang pagsang-ayon ng tatlong mga mamang mangingisda. "Paplanuhin ko po ang lahat. Sa ngayon po ay gusto ko po munang manatili rito sa inyo, Tatang Patoy. Gusto ko po munang magpalakas. Gusto ko po munang magpalakas ng husto. Saka po ako babalik sa aming baryo." "Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, iho, walang problema. Kahit magtagal ka rito." Maraming salamat po, Tatang Patoy." Kuwan Tonyeng, sa inyong tatlo, may tatanong lang sana ako sa inyo." "Ano po yun, Tatang Patoy?" "Nabanggit niyo na ba sa mga pamilya niyo o maging sa iba pang mga residente ng ating baryo ang tungkol kay Makoy?" "Hindi po, Tatang Patoy, dahil naisip namin kung sakaling totoo ngang si Don Rufino ang may kagagawa noon sa kanya. Tiyak manganganib siya sa oras na malaman niyang buhay pa si Makoy. Yun din po ang dahilan kung bakit sa inyo po namin siya dinala. Imbis po sa ospital, dito po alam naming walang ibang makakakita sa kanya." Natuwa si Tatang Patoy nang marinig niyang isinagot ni Mang Tonyeng. "Mabuti kung ganoon, mga iho. Panatilihin nating lihim sa mga tao na buhay si Makoy." "Makakaasa po kayo, Tatang Patoy at Makoy." Nanatili si Pinsang Makoy sa puder ng matandang manggagamot. Naging kasama siya nito at katukatulong sa anumang gawain ng matanda. Sa bundok, nagtagal siya sa puder ng manggagamot nang halos mag-iisang buwan. "Tatang Patoy, wala po ba kayong pamilya at mga anak?" Biglang napayuko at natahimik si Tatang Patoy nang marinig niya ang mga tanong na yun sa kanya ni Pinsang Makoy. Naging larawan ng kalungkutan ang kanyang itsura. "Pasensya na po, Tatang Patoy, sa tanong ko sa inyo." "Ayos lang yun, iho. Ang totoo, katulad mo, may asawa at mga anak rin ako noon sa aming probinsya. Namumuhay kami ng masaya at simple, kasama ko ang aking mga magulang. Pero..." Biglang natigilan si Tatang Patoy sa kanyang ginagawang pagsasalita o pagkikwento kay Pinsang Makoy at tumulong bigla ang kanyang mga luha. "Tatang Patoy, huwag niyo pong sabihin." "Oo, iho, Makoy. Pareho lang tayo na naging problema. Pareho tayo ng sinapit. Ang kaibahan lamang ay wala ako sa aming bahay nang minasakir ang aking pamilya. Dahil nasa trabaho ako noon, nasa hospital ako. At ang tanging nabutan kong nag-aagaw buhay ay ang aking ama. At alam mo ba kung sino ang may gawa sa kanila? Kung sino ang may gawa noon sa kanila?" "Sino po, Tatang Patoy?" "Si Don Rostico Bustamante, ang ama ni Don Rufino Bustamante." "Ano? Mga animal talaga sila. Mga hayop ang lahi nila. Mga kampo ng dyablo. At kung nataong nandun ako nang mangyari yon, ay paniguradong matagal na rin akong patay. Hindi sana magkukrus ang ating landas. Gusto ko sanang maghiganti noon, pero alam kong hindi sasapat ang aking kakayahan. Kaya naman ay nagpasyon na akong magpakalayo-layo. Dala ang sama ng loob at galit sa pamilya Bustamante. Isinadyos ko na lang ang lahat. Umaasa akong darating ang tamang panahon na makakatagpo rin ng katapat ang pamilya Bustamante. Kinakailangan ko na pong kumilos, Tatang Patoy. Uunahin kong patayin si Don Rufino. Papatayin man ako ng kanyang mga tauhan. Ang mahalagay nauna ko na siyang idispatsa." "Malakas ang loob mo, iho. At yan ang wala sa akin noon. Natuwag ako na kahit pa'y nasa akin ng alas na maaari kong gamitin upang may paghiganti ko ang aking pamilya." Nagtatakang napatitig si Pinsang Makoy sa matandang manggagamot
nang marinig niya ang sinasabi nitong alas. Alas? Tatang Batoy, ano pong alas ang tinutukoy niyo? Oo, iho. May matagal na akong iniingat ang bagay na nasa akin. Nasa loob nitong aking bahay. At sa oras na ito'y nasa iyong bibig na, ay may sasagawa mo na nang walang kahirap-hirap ang paghihiganti sa pamilya Bustamante. Tatang Batoy, gusto ko pong makita ang alas na yan upang magamit ko sa aking paghihiganti o sa ating paghihiganti sa pamilya Bustamante. Sige, iho. Halika, sumunod ka sa aking silid. Magkasama silang pumasok sa loob ng kwarto ng matandang manggagamot. At do'y nakita niyang binuksan ng matanda ang sinaunang mataas na aparador. At do'y, hindi. Totoo ba itong nakikita ko sa loob ng inyo pong aparador, Tatang? Merong nakatayong matandang lalaki. Kulubot na ang kanyang balat. May mahabang pangil pero hindi pa ito naaagnas. May tali ang kanyang leeg, Tatang. Sino po ang matandang yan? At bakit mo siya tinago sa loob ng inyo pong aparador? Buhay pa po ba siya? Ang tanong ni Pinsang Makoy sa matanda. Matagal na panahon na siyang patay, iho. At ako mismo ang pumatay sa kanya. Siya ang birtudang aswang noon sa aming probinsya. At nasa kanya ang alas na magagamit mo upang maghiganti sa pamilya Bustamante. Ang alas na binabanggit ko at kailangang mailagay mo sa loob ng iyong bibig at sa iyong katawan ay ang kanyang birtud. Ang birtud na ito. Ang birtud ng aswang na ito. Birtud ng aswang, Tatang Batoy. Totoo po ba ang naririnig ko sa inyo? Oo, iho. Gusto ko sanang kunin ito sa kanya at isubong parang candy sa aking kibig at lunukin. Pero nakaramdam ako ng takot sa aking sarili dahil ano po, Tatang Batoy? Sa oras na nasa katauhan mo na, ang kanyang birtud ay hindi ka na mabubuhay ng normal. Magiging isa ka na ring aswang. Nakahanda po akong maging aswang o impakto. Tatang Batoy, may paghiganti ko lang ang aking pamilya dahil malakas talagang hinala kong pinastang nila ang aking asawa't anak. Sigurado ka na ba, iho, sa iyong naging desisyon? Opo, Tatang Batoy. Ibinuka ni Tatang Batoy ang bunganga ng matandang aswang. At do'y dinukot nito ang bilog na batong kulay itim at dinala sa kanyang harapan o kay Pinsang Makoy. Hindi! Ang bangkay ng matandang birtudang aswang ay paunti-unti na itong naaagnas at ito'y naging isa na lamang abo. Anong kababalaghan ba ito? Ang gulat na pagkakasabi ni Pinsang Makoy. Iho, ito ang birtud ng aswang. Ang itim na batong ito. Sa oras na ito'y sinubo mo at pumasok na sa loob ng iyong katawan o sa iyong tiyan, ay ang pagiging aswang na ang maghahari sa iyong katauhan. At hindi mo na ito makukontrol pa. Ito rin ang ginamit ko upang mabilis na humilom ang iyong mga sugat. Ibinabad ko ito sa pinaghalong tubig at langis at ipinamunas ko ang pinagbabara ng mutyang ito sa iyong mga sugat at ang bisa nito sa iyong pagkatao ay magkakaroon ka ng mga kakayahang wala sa isang ordinaryong tao. Magagawa mong magpalit anyo bilang isang malaking aso, ibon at pusa. Maririnig mo rin ang mga pag-uusap ng mga tao kahit may distansya o may kalayuan ng mga ito sa kinaroroonan mo. At may lakas kang walang katulad sa oras na ikaw ay nasa anyong aswang. Ngayon, iho, buo pa rin ba ang desisyon mong yakapin ang pagiging birtudang aswang? Ang totoo ay nagkaroon ng pagdadalawang isip noon si Pinsang Makoy. Ngunit biglang sumagi sa kanyang alaala ang kahayupan ni Don Rufino. At doon na walang bigla ang pagdadalawang isip na yun ni Pinsang Makoy. Kinuha niya ang birtud ng aswang sa kamay ni Tatang Batoy at walang pagsisisi niya itong isinubo at nilumod. Uminit kaagad ang kanyang pakiramdam na parang may dumadaloy na ibang pagkatao sa kanyang katauhan. Sumigla ang kanyang pakiramdam at kumaan. Tatang Batoy, mamayang gabi po. Mamayang gabi mismo, pupunta ako sa malapalasyong tahanan ni Don Rufino. Maghihiganti tayo
Sa wakas magkakaroon na rin ng hustisya ang naging kamatayan ng ating mga pamilya, iho. Makoy, tinupad ni Pinsang Makoy ang kanyang binabalak. Naglakbay siya patungong Baryo kung saan naroon ang pamilya Bustamante. Totoong lahat ang nangyari. Totoong lahat at nangyari ang mga sinabi ni Tatang Batoy. Nakaririnig siya ng mga boses na nag-uusap sa malayo. Hindi siya nakakaramdam ng pagod at nagkagawa niyang magpalit anyo kung gugustuhin niya, at nakatutulong ang mga kakayahang yon upang mabilis niyang marating ang tahanan ng pamilya Bustamante. Nagising ang nooy natutulog pang tauhang si Pueblo nang maramdaman niyang may umaangil na malaking itim na aso sa kanyang paligid habang ito'y nagbabantay sa tahanan ni Don Rufino. Wala siyang kaalam-alam na ang malaking itim na asong nagbabaga ang mga mata ay ang bagong birtudang aswang na si Pinsang Makoy. Sinakmalas siya nito sa kanyang leeg. Sa lakas ng asong aswang ay hindi na nagawa pang sumigaw ni Pueblo. Sinakmalas siya sa leeg ng aswang at dinala ang kanyang bangkay sa madilim na lugar. At ganoon rin ang nangyari sa dalawang sina Odober at Ariston. Pinatay ang mga ito ng itim na asong aswang at nagpakabusog ito sa kanilang tugo at mga lamang loob. Ngayon, ikaw naman ang susunod ko, Don Rufino. Ikaw at ang pamilya mo. Ang sambit ni Pinsang Makoy sa kanyang sarili. Mahimbing ang pagkakatulog ng mag-asawang Bustamante. Ganoon rin ang kanilang tatlong mga binatang mga anak. At hindi napansin o naramdaman ng mag-asawang nakatayo na sa loob ng kanilang silid. Sa gilid ng kanilang hinihigaan ang isang nilalang na mayroong mabalahibong katawan. May matutulis na mga kuko at pangil. Gamit ang matutulis na mga kuko ni Pinsang Makoy ay kanyang pinutas ang dibdib ni Don Rufino paibaba sa kanyang tiyan. Nagising ang Don pero hindi nito magawang sumigaw dahil binali ni Pinsang Makoy ang kanyang leeg at hinila nito ang kanyang mga bituka at iba pang mga lamang loob. Nagising ang kanyang asawa, ngunit nahimatay ito sa nilalang na kanyang nakitang duguan. Kumalat ang dugo sa higaan ng mag-asawa. Isusunod na sanang bibiktimahin ni Pinsang Makoy ang walang malay na asawa ni Don Rufino at ang kanyang mga anak upang malubos ang kanyang paghihiganti sa mga ito. Ngunit natigilan siya at biglang napaisip. Doon niya nakumpirmang bagamat nasa kapangyarihan siya ng kadiliman, ngunit may takot pa rin siya at konsensyang nararamdaman sa kanyang sarili. Kung kaya't ang ginawa niya ay marahan siyang umatras palabas ng pinto at iniwan ang tahanan ng pamilya Bustamante. Hindi maaari ito. Oo, pinatay ni Don Rufino ang aking asawa at anak. Pero bakit parang nakikita ko sa kanyang asawa at mga anak ang aking asawa at anak? Hindi na ako babalik sa kanila. Tama nang pinatay ko na at nagbayad na ng mahal ang mga totoong may kasalanan sa aking pamilya, si Don Rufino at ang tatlong mga tauhan niya. Bumalik si Pinsang Makoy sa mismong gubat na tinitirhan ni Tatang Batoy at do'y kanyang ibinalita sa kanyang napatay niya ang Don at ang kanyang tatlong mga tauhan. Ngunit nabigo siyang biktimahin ang asawa at mga anak nito dahil sa tinatawag na konsensya. Hindi na mahalaga pa yun, iho. Dahil si Don Rufino talaga ang mas masama sa kanilang pamilya. Sa pagkawala niya ay alam kong magiging mabuti yun sa lahat ng mga taong may takot sa kanya. At saka, iho Makoy, anong plano mo ngayong tapos na tayong makapaghiganti kay Don Rufino? Tatang Batoy, gusto ko po sanang iluwa o mawala sa aking katawan ang birtud ng aswang. May paraan po ba? Meron, iho. Dahil hindi ka kinaya o tuluyang nasakop ng pagiging aswang. Dahil kahit nasaan yung aswang kay, mas nalaig pa rin sa iyo ang takot sa Diyos at konsensya. Malinaw na ebidensya na yon na ikaw ay may pag-asa pang makalaya sa pagiging aswang at muling mamuhay ng normal. Isang uri ng halamang merong mga dahong. Pag ito'y pinakuluan at ipinainom sa isang tao tiyak na iluluwa ng kanyang tiyan ang kanyang mga kinain. Dahil sa taglay nitong kakaibang amoy at lansa, ang ipinainom ni Tatang Batoy kay Pinsang Makoy, kalahating baso pa lamang ang kanyang naiinom, ay inilabas niyang lahat ang kanyang mga kinaing lamang loob ng kanyang biniktima at napasama na roon ang itim na batong siyang birtud ng aswang.
Labis-labis ang saya ni Pinsang Makoy. Ganoon rin si Tatang Batoy na matagumpay na ngang nailuwa ni Pinsang Makoy ang birtud ng aswang. Anong plano mo ngayon, iho? Ngayong nakapaghiganti ka na at nawala na ang pagiging aswang mo sa iyong katawan o ang birtud ng aswang sa iyong katawan, babalik ka na ba sa inyong baryo? Hindi na po, Tatang Batoy. Gusto ko na pong kalimutan ang baryong yon, ang masamang naganap sa aking buhay, at gusto ko na sanang manatiling kasama niyo at mamuhay ng simple. Nabanaag ni Pinsang Makoy ang saya sa hitsura ng matandang manggagamot nang marinig nito ang sinabi niyang yon. Iho, katulad ng sinabi ko sa iyo noon, pwede ka rito sa akin kahit kailan mo gustuhin. Nanatiling lihim ang totoong nangyari kay Don Rufino at sa kanyang mga tauhan, ang kanyang asawa, bagamat ito'y nakaligtas sa kamatayan, ngunit nawala ito sa kanyang katinoan dahil sa kanyang nakitang dugoang nilalang. Doon pa lamang nakalaya ang lahat ng mga taong hawak sa leeg ni Don Rufino. Nang ito'y mamatay, ang alam ng iba'y patay na si Pinsang Makoy, pero nananatiling lihim sa amin nila itay at inay ang kaalamang buhay pa ito dahil ang kwento ng kanyang pagiging aswang at ang paghihiganti ay kanyang isinulat sa isang papel at kanyang inilagay ng palihim sa aming mesa. Hindi na namin nakita pang muli si Pinsang Makoy. Ang aking pinsang naghiganti sa isang taong malupit at ginamit niya ang birtud ng aswang sa kanyang paghihiganti.